We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters. Stories that inspire. Enriching the lives of Filipinos in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV. Buong puso para sa Pilipino. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. May hapon mga kapuso, ining 1 Western Visayas. Sadsaran sa kamaturan, kag wala sang ginadampigan. Ako si Eden Prietos, live diri sa GMA Bacolod Station. Magadulong sa inyo sang komprehensibo nga mga balita sa Kabisayan nakatungdan. Ako si Caitlin Revilla, live sa GMA Iloilo Station. Mga puso, pinakamang residente sa Iloilo City nga ginbahaan amat-amat na nga nagapang limpyo sa Ilapuluyan. Mayor Jerry Treñas, ginhingyo nga tutukan ang sitwasyon sa mga ginbaha. Oton LGU, plano naman nga magdeklara sang state of calamity kasunod sang malapnagon nga pagbaha. Ini ang gitutukan ni John Sala live sa Barangay Kalubian, Haro, Iloilo City. John? Adrian, Kate, padayon ang pagbaha sa pila ka mga barangay sa syudad sang Iloilo kag subong nagaulan-ulan diri subong sa syudad gani panawagan sang CDR-RMO sa publiko nga mag-alerto kag mag-aligmat sa posible dugang nga epekto sang malain nga tiyempo diri sa syudad. Gusto na lang ang mangalot sang Yaulo si Rodrigo sang Barangay Kalubian, Haro. Wala abi sininahalin sa mataas nga lugar nga taxi. Ang resulta, ginsulod ini isang tubig baha. Nakatulugan ko 9:30, pagbugtaw ko 10:30, 5 dumin na ginahon mga bata. Doon gagawa ng tubig. Mo kadto ko dito gailok ng tubig. Why not sa pag-uwi? Si Manang Teresa nagaproblema man kung anhon ang mga dress chicken niya ginabaligya matapos nga maguba ang freezer. Halit gidya paano kami makanegosyo subong imbes nga may delivery kami subong wala na. Iti ano mo na hindi man masaksak ang freezer kay ang outlet na basa. Sa datos ang City Disaster Risk Reduction and Management Office sa 86 ka mga barangay nga ginbaha kahapon, pila sa mga ini ang nag-subside na. Lakip na ang 13 ka mga barangay sa city proper, 5 sa Molo, 3 sa Lapus kag Haro kag 2 naman sa Mandurriao. 16,751 ka mga individual ang nag-evacuate suno sa CDR-RMO. Pinakamadamo sa mga naapektuhan ng distrito sang Haro na naglabot sa 9,901, 3,821 naman sa Mandurriao, 2,310 sa Arevalo, 699 sa La Paz, kag 20 naman sa Molo. Isa ka balayak totally damaged, amtang 5 naman ang partially damaged. Luyag ni Mayor Jerry Treñas nga makigsapol sa DPWH, DNR, Pag-asa kag iban pa nga mga LGU, agod maistoryahan ang dapat nga himuon, agod malikawan ang malapnagon nga pagbaha. Suno sa alkalde may pila ka mga lugar sa syudad nga wala man sadto ginabaha ang ginbaha sang damlaglang. May pilagihapon ka mga lugar sa Banwa sang Oton ang mataas ng tubig. Kaangay na lang sang Barangay Alegre nga tagahawak pa ang tubig. Baha din, hindi kami ka-ubra. Di kadalom tubig, hindi kami kagi. Agod makapiyan-piyan sa gutom, nagbululigay ang mga residente sa pagpangita sang pagkaon. Gapokot kami lang draw. Panguan lang kami sang isda nga kung may matuloy tayo, may sudan kami. Sa datos ng LGU 22, sa 37 tanan ka mga barangay sa Banwa ang nahalitan sang pagbaha. Gani plano sang LGU nga magdeklara sang state of calamity. Plano ako kay daw kalamidad na ganito lang kay almost sa 70% to 80% na ang apektuhan sa aton bilog nga Banwa. Dilagi taguro mapadulong kay para at least magamit man kung may state of calamity magamit man sa barangay ang ilang kalamitipan nila. Padayon niya nag-aligmat ang mga residente sa posible liwat nga pagtaas ang tubig ilabi na nga ma-experience sa gihapon ang pag-ulan. Kate, sa pinakauli nga datos gikan sa CDR-RMO, nagsaka na sa 90 ka mga barangay sa syudad sang Iloilo ang apektado sang pagbaha kag nagsaka man sa 23,000 ka mga individual ang apektado sang pagbaha.
Yara naman sa masobra 5,000 ka mga residente sang syudad ang nakabaton sang prophylaxis o kun bulong para sa leptospirosis gikan sa City Health Office. Sa bahin naman sang Banwa sang Uton, sa Biyernes magapatigayon sang special session ang Municipal Council kaga sa among session lauman ang pagdeklara sang state of calamity sa bugos nga Banwa sang Uton bangod man sa epekto sang pagbaha sa Banwa. Kate? Madamo nga salamat, John Sala. Perting nga halit, no? Mga puso, state of calamity. Plano nga ideklara sa Bacolod City bangod sa halit tugas sang pagbaha. Opisina sang COMELEC, bao pati pila ka barangay health centers, wala nakaluwa sa mataas na tubig. Yaring balita, nga itong gintutukan. Amat-amat na nga nagbalik sa Ilopuluyan ang mga nabahaan nga residente sa Purok Fatima 2. Si Jen, kaupod ang yapito ka mga utod nagbakwit sa Sumag Elementary School sa magtaas ang tubig sa ilang lugar. Ma-pray lang kita sa Ginoo nga nga safe lang kita yata na babatyagan nila nga bisan nagakatabo bala nang sir no. So ang Ginoo wala nagapabaya sa ila. Si Jonald Desmayado, nga wala ginbaton sang DSSD ang iya papeles, abisar na halitan kuno sang baha ang iya nga balay. Panawagan sini nga mapadasig ang pagtumod sa mga partially and totally damaged houses agud makabaton sa financial assistance. Di ba kuno pwede kay ang amon balay kuno wala man kuno na wasak pero nagilay lang. Sa monitoring sa LGU, 3,998 ka mga magpamilya ukod masobra 12,000 ka individual ang naapektuhan. 54 ka evacuation center ang ginbuksan pagkatapos sa ginbaha ang 33 ka mga barangay sa syudad. Labing nga naapektuhan ang barangay Sumag kag barangay Singkang Airport. Agud magamit ang pondo, ginalantaw ni Mayor Albi Benitez ang pagdeklara sang state of calamity sa syudad. Isa to sa naging storyahan is we will put up pumping stations para to pump out water. Ginasunod na naman ang mga ikban, yung mga flood control systems, for example, sa Europe. Padayon ang assessment ng City Engineer's Office sa may struktura nga nahalitan kaangay isang esplanade sa Sumag. Nga may porsyon nga natiphag tugas sa makusog nga daludo sang tubig sa Sumag River. Ang talatapan sa COMELEC Bacolod ang nahalitan man sang baha. May mga nabasa man nga mga bulong. Excited nang gitsiri para hindi na kami makahalay dagnas kada ulan, kada baha. Extended ang kanselasyon sang klase sa Biluga Syudad subong adlaw. Apang balik trabaho na ang mga opisina sang gobyerno. Hindi gihapon makatabok sa sanitary landfill. Apang nagpasalig ang LGU nga tinguhaan nga matipon sa gihapon ang basura sa kabaranggayan. Ginabisuhan naman sa Bacolod Traffic Authority ang mga motorista nga magdoble halo tungkol madanlog ang dalan. Sa ining nga video, naaktuhan pa sang netizen ang hinali nga pagbunggo sa isa ka SUV nga puti sa matabok kung tani nga motorsiklo. Madasig naman nga ginbuligan ang motorista. Upod, Kiril Gisilio, Adrian Priatos, Western Visayas. Atop sa mga balaligyaan sang salakyan sa barangay Tagbakaro, ginlupad sang Buhawi. Si John Sala nakatutok. Nagkalatukula pangatop sang duwa ka mga establishmento nga ini sa barangay Tagbakaro matapos sa ginlabayan sang Buhawi kadungan sang mamunong nga ulan kaina sang aga. Sino sa nagabantay sa isa sa mga balaligyaan sang salakyan, hinali ilangan nagbaskog ang hangin kaginlupad ang mga atop. Duha ka makaupod sini ang nakaangkon sang minor nga pilas matapos nga matabunan sang atop. Pag-abot dia nampak dayon di ang kuana mo no nga mo atop. Gulpe lang ko kinulbaan man ko kay siyempre natabunan kita ko kinatabunan sila kaduwa mo. Siyam ka mga nakadisplay kag nakayo nga mga salakyan ang na-damage o kung nagasgasan sang natupan sang atop. Paskog gabot ganito ang puste sa piyakta may tubo pa. Ano pa dayan di nga kawaya lang di nga mo no. Upuan kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Mga puso, Antique PDRMO wala sang may nalisang nga danyos kasunod sang pagtayog sang linog sa pila ka mga lugar sa probinsya kagabi. Supply sang basic commodity sa probinsya bastante sa biyak sang pagbaha kag landslide. Nakatutok, Ashley Liza. Alas 9:17 kagabi sang nabatyagan ang linog sa pila ka mga banwa sa probinsya sang Antique. Sa report sang PHIVOLCS, nabatyagan ang magnitude 4.6 nga linog na na-record sa banwa sang Aninii. Tectonic ang origin sini. Nalista ang intensity 4 sa Aninii samtang intensity 3 naman sa Belison kag San Jose. So far wala man gid mga reported kita nga attribute nato no sa pag nabatyagan nato nga linog o kung ang epekto kang linog kagabi.
Kahapon sang hapon, sang isa ka oarfish ang nakitaan sa hunasan sa barangay Mabasa, Patnongon. Ginapatihan sang iban nga sinyalis ini sang tsunami o konlinog. Apang suno sa PDRRMO, hindi sini maangot ang pagtuhaw sang oarfish sa linog. Samtang naglabot sa 4,122 ka mga pamilya o kung masobra sa 14,000 ka mga individual, gikan sa 136 ka mga barangay sa siyam ka mga banwa sang Antique ang gin-evacuate kasunod sang pag-ulan. Pinakanahalitan sang pagbaha ang Sibalum, San Jose, Hamtic ug Valderrama, bangod man sa pag-awas sang tubig sa Suba. Sa inisyal nga report sang PDRRMO, yara na sa kapin 100,000 pesos ang halit kaginbilin sang pagbaha sa mga pananom. Padayon man ang consolidation sa halit sa kasapatan kag daguba nga infrastruktura. Sa pihak sini, gipasiguro sang PDRRMO nga bastante ang supply sang nagapanguna nga produkto sa probinsya. So now, wala man giti mga balita o mga reported ang aton nga Department of Trade and Industry with regard sa mga price increase o kung mga pagkulang sa mga supplies diri sa probinsya ng Antique, including na dyan karang fuel, kay makasulod man sa coastal road ang aton nga mga supply providers. Nagapadayon naman ang paghatag sang bulig sa provincial government sa mga apektado nga residente. Balita halin sa probinsya sang Antique, Ashley Liza, One Western Visayas. Mga kapuso, ang GMA Network ang nagapangita sa mga aplikante para sa mga bakante nga posisyon. Sa mga interesado, pwede ka mo magpadala sang application letter kag resume sa regionaltv@gmanetwork.com. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Pila ka eskwelahan nga nabahaan sa Banwasang Leganes nagapreparar na sa posible pagbukas sang klase buwas. Apang mga manunudlo nagahingyo sang dugang nga tion agud makapaninlo. Ini ang gitutukan ni Tess Ordales. Nagpulaw sa pagpaninlo kag pagpanghimo sang pila ka mga manunudlo diri sa Leganes Elementary School pagkatapos nga nabahaan ang masobra 30 kahulot kasihan nga iya sang grade 3, grade 4 kag grade 5. Tagatuhod ang baha halin sa entrance pa lang sang eskwelahan, rason nga ginhulat pa nila nga mag-subside ang tubig kay nasangaga kag nagumpisa sa pagpangsaga kag pagpanghimos. Mahingagaw namon subong kapaninlo ang eskwelahan para sa buwas ready kami sa opening of classes. Ari man ang mga ginikanan kag ang mga teachers naga-double time para tinloan ang mga classrooms kag palibot sang eskwelahan. Basa ang libro, mga module, pulungkuan kag iban pa nga mga gamit. Kunang mga manunudlo kunang pamangkuton, hindi pa kuntani nila pagpabaliko ng mga bata bangod sa sitwasyon. Samtang ini naman ang sitwasyon sa Kagamutan Elementary School nga nagaserbi subong evacuation sites sa mga nabahaan sa Barangay Kagamutan Norte. Madalong pagkunong tubig sa balay ng Dayed Javi, rason hindi pagid sila magkapauli nga pamilya. Dugay paguro kami di. Ay, kung dito lang kami, may kabataan to, mabudlay naman. 40 tanan ka mga pamilya ang nagatinir sa eskwelahan. Hindi man madali-dali nga 1 day or 2 days lang kay sa subong may mga tubig dito sa ilang lugar. Nagalaom naman ang mga manunudlo nga maplastar sang maayo ang bulutuan anti sang pagbalik sang mga estudyante. Upod kay Romel Porquia, Tess Ordales, One Western Visayas. Mga puso, hindi magdubo sa 100,000 ka-individual apektado sa malaingit siyempo sa probinsya sa Negros Occidental. Assessment sa mga pananom nga naapektuhan sa pagbaha, nagapadayon. Nakatutok, Aileen Pedreso. Masobra 30,000 ka mga pamilya nga ginabuusan sa masobra 100,000 ka mga individual sa Negros Occidental ang naapektuhan sa malaingit siyempo. Sa pinakauli nga report ng PDRRMC, may pila ka mga pamilya ang nagapabilin sa evacuation center. As of today, ma'am, wala sa recorded na casualties, missing, dead, or injured. Nagpatigayon sa assessment ng Municipal Agriculture's Office sa Barangay Nato, La Castellana matapos naglapaw ang tubig sa mga talamnan. Sunod sa PDRRMC, masobra sa 112 million pesos ang nalista nga danyo sa agrikultura sa probinsya sa masobra 3,000 ka hektarya sang talamnan. Samtang matapos nga nagtaas ang tubig baha kahapon, mahimo naman subong nga maagyan ang karsada sakop sang Barangay Sampinit kag crossing Kamati sa Bago City. Kahapon sa madamo nga motorista ang naperwisyuhan sang tubtub hawak nga baha sa lugar.
Wala naman na punggan sa pagbaha ang mga medical workers sa Baguio City Hospital. Agud maghatag sang serbisyo. Sa video nga ini, makita nga gingamit sa pila ka staff sang ospitalan ang daan nga ref para masakyan matapos nga ginsulod sang tubig ang ospital. Subong niya, gabila-bila kami pa nag-off kundi may tubig. Kaya wala din kami di tubig. Full force subong ang tanan nga staff na kapanido para makabalik kami. Iga pa idalom sa infectious control kag disinfection ang ospital. Matapos temporaryo nga wala nagbaton sa emergency kag admission bangod sa pagbaha. Subong niya, may mga pasyente na nga kung makiter, malang trisagwa, pinabato na manalang nila. Upod kay Ruel Bangoy ay Dean Pedreso. 1 Western Visayas. Mga puso, liwat nga nagbaskog ang Bagyo Goreng bilang isa ka super typhoon, samtang amat-amat nga nagagwa sa Philippine boundary. Bawod gihapon sa Bagyo Goreng, signal number 2 sa Batanes kag Babuyan Islands. Samtang signal number 1 naman sa Ilocos Norte, northern portion sang Abra, Ilocos Sur, Apayao, lakip ang northern kag central parts sang Cagayan. Ulihin nga nasipatan ang matas ng Super Typhoon Goreng sa kalayoon nga 125 west-southwest sa Basco, Batanes. Pa-west-northwest ang direksyon sini sa kadisigon nga 15 kilometers per hour. Sunod sa pag-asa, posible nga karon sa gabi o kung buwas sa aga ini magwa sa PAR. Samtang, padayon naman nga nagapalapit ang bagyo nga may international name nga Haikpei, kang ulihin nga nasipatan 1,465 kilometers na silang ibahin sa extreme northern Luzon. Sunod sa pag-asa, ginalauman ang pagsulod sini sa PAR, anuman nga oras subong adlaw kag pagkatawgon nga bagyong Hana. Manubo ang tsansa sini nga maglandfall. Ginapabasog gihapon sa Bagyo Goreng ang habagat nga magapaulan gihapon sa dako nga bahin sa Pilipinas. Base sa datos ng Metro Weather, magaulan gihapon sa Aklan, Antique, Iloilo, Guimaras kag Negros provinces. May pagulan man sa dako nga bahin sa Luzon kag pila ka lugar sa Mindanao. 5 ka-graduates sang University of San Agustin sulod sa top 10 sang 2023 Medical Technologist Licensure Examination. Buluthuan isa man sa top performing school sa Pasinawan. Ini ang gitutukan ni John Sala. Matapos ang pila ka tuig nga wala sang may nakasulod sa top 10 sa mga nagakuha sang licensure examination para sa medical technologists, liwat subungan ng ibabaw ang graduates ng University of San Agustin. Sa August 2023 Medical Technologist Licensure Examination, 5 ka mga graduates ng universidad ang nakasulod sa top 10. Rank number 2 si Gabriel Martin Canillas nga nakakuha sang 92.70 passing rate. Rank number 4 naman si Francesca Rabon nga nakakuha sang 92.30%. Rank number 7 si Mary Joy Dean Solocosa nga may 92%. Rank number 9 si Mera Garachico nga may 91.80%. Kag rank number 10 si Brian Pe nga may ara sang 91.70% passing rate. Ang rank number 9 nga si Mera, wala ko nugon nalauman nga makasulod ini sa top 10. Ang gina-expect ko lang gid kay sa Sanag, damo-damo siya nga exams. Ga-expect lang gid ko nga hopefully makapasar ko and thankfully nakapasar gid man kag hindi lang pasar pero nadala ko sa top 10. So very thankful gid. Pero wala ko gid siya gina-expect nga madala ko maskin sa top 10 na lang gid. Madamo man ini sang mga ginatuba nga pagpanghangkat, ilabi na nga sa baylo nga mag-review sa review center, nag-self-review ini. Nanguna sa Pasinawan si Sam Jeffrey Chongco sang St. Louis University. Rank number 3 man ang University of San Agustin sa best performing school sa nasambit nga Pasinawan. Ganito man ang kasadya sang College of Pharmacy and Medical Technology sa nalabot nga kadalagan sa mga estudyante. We are proud to our students who top the board exam, especially these are the 5 students. Even though they don't have Latin honors, but they top the board exam. And these are the group of students who have excels in various talents that able to represent the college as well. Pressured man sa bag-o nga kadalagan, apang mas ginalantaw ini subong sa bulutuan na inspirasyon nga mapaayo pagid ang paghatag sang dekalidad nga edukasyon. Samtang rank number 1 naman ang St. Louis University kag rank number 2 ang Cagayan State University Andrews Campus sa best performing schools. Upod kay Cirilo Renduque, John Sala. 1 Western Visayas. Ginpakigbahin ni Royal Blood actress Rian Ramos sa social media ang iya sweet birthday message sa abyan nga si Max Collins. Sa iya IG, ginpost ni Rian ang ila pictures ni Max through the years.
Caption ni Rian, "Thank you for coming into my life and giving me someone to laugh with, cry with, and dream with." Nagpasalamat naman si Max sa birthday greetings ng iabyan. Sa episode ng Fast Talk with Boy Abunda, ginako ni pambansang Ginoo David Licauco nga seloso ini nga boyfriend. Kung si Jack Roberto Conogani ang may anti-selos class sa iya JRU o kung Jack Roberto University, siya naman may DLSU o kung ang David Licauco Seloso University. Si David ang love team ni Barbie Fortesa sa maging sino ka man nga real-life girlfriend naman ni Jack. Pero pagklaro ni David, ang iya pagkaseloso ang depende naman kuno sa sitwasyon. Cute na cute si Little John Rafael Andicho sa iya bersyon sang Sabay-Sabay Tayo ni Kapuso Primetime Queen Marian Rivera. Sa video nga ginshare ni Rafael, makita nga todo hataw ini with backup dancers pa. Caption sini, Sabay-Sabay Tayo pero individual grading. Gintagman sini si Marian nga nag-like kag nag-comment pa sa video. Samtangyari naman ang mga eksena nga hindi mo dapat ma-miss sa Voltes 5 Legacy. Nagapadayon ang malaing nga plano sa mga kontra sa team. Maga-self-destruct ang palasyo sang Buzeñas. Makahalin pa ayhan ang Voltes 5. Bantayan sa Voltes 5 Legacy pagkatapos ng 24 oras. Ini ang GMA Regional TV 1 Western Visayas. Tuman ang kasubo nga ginapahibalo sang GMA Network ang pagtaliwan sang amon pinalangga nga kapuso Mr. Miguel Mike Enriquez nga nagpakigupod sa aton manunuga sang August 29, 2023. Si Enriquez, 71 anyos, ang isa sa mga anchors ng GMA flagship newscast nga 24 oras kag nag-host sang long-running public affairs program nga Investigador. Siya ang nagserbe man nga presidente sang RGMA Network Incorporated kag GMA Network Senior Vice President and Consultant for Radio Operations. Siya man ang nag-anchor sa Super Balita sa umaga kag saksi sa Double B sa DZBB. Siya ang nagsulod sa broadcast industry sang 1989 kag nangin kabahin sang GMA Network sang 1995. Bugos nga tagipusoon nga nagserbe sa Filipino audience sa sulod sang 54 ka tuig. Ang Board of Director, Management kag mga empleyado sang GMA Network Incorporated ang nagakasubo sa pagtaliwan ni Mr. Enriquez. Ang iya dedikasyon sa industriya ang magaserbe nga inspirasyon sa tanan. Kami ang nagapangamuyo sa dalayon nga kapahuwayan sang amon kapuso. Magandang umaga Luzon, magandang umaga Visayas, magandang umaga Mindanao. Mula pagsikat ng araw. 6 na minuto makalipas sa kapitaw ng umaga, namataan ang namumuong sama ng panahon. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 oras. Bakit hanggang ngayon ay 8 milyon pa rin ang nagdodroga sa Pilipinas? Hanggang sa pagkagat ng dilim. Nakatutok kami 24 oras. Ang kanyang trademark na tinig. Sabi nga ng ilan same pa rin. Ang naghahatid sa atin ng mga balitang walang kinikilingan at walang pinoprotektahan. Hindi namin kayo tatantanan. Mahigit 50 taon na ang career ni Mike Enriquez sa broadcasting. Nagsimula yan nung siya'y 19 years old pa lang. Sa di sinasadyang pagkakataon, nang dalawin niya ang isang kaibigang nagtatrabaho sa radyo. Sabi niya, Mike is applying for a job. Sabi ko, of course not. Sabi niya, why don't you try? Nothing to lose. Or read the newspaper. Binasa ko. Tapos at the end, tinanong niya ako, when can you start? Taong 1995, nang lumipat siya sa GMA Network, kung saan sinimulan niyang pamunuan ang radio department ng GMA na kanyang pinalaki mula sa 4 na istasyon lamang. Oras po natin, 38:30 seguros. Bubuka natin ang lahat. Ang kanyang TV career naman,
Hindi rin daw sinasadyang magsimula. Nang mga ilangan ang GMA ng male anchor sa isang election coverage, bagay na labis daw niyang ikinagulat. Itong mukha na ito, hindi pang TV ito eh. Tanggap ko yun. Sarili ko ang nanay, hindi makapaniwalang sa TV ako eh. Kinuha si Mike para maging anchor ng pinakabagong newscast ng GMA, ang Saksi. Nawag nila ako for a meeting. Sabi nila gusto nila fast-paced newscast. Tapos ang gusto nila mabilis, no? Mabilis. Tsaka puro headlines lang. Nervyos na nervyos ako noon. Nanginginig ako sa takot, tapos ang lamig pa ng aircon. Basta po kayo, tataas na ang presyo ng langis bukas. Mula rito, gabi-gabi na siyang naging tagapaghatid ng balita na pumukaw sa atensyon ng milyong-milyong Pilipino sa kanyang unique na estilo ng pananalita. Taong 2000, nang opisyal na maging investigador ng bayan si Mike, na umaksyon at nagbigay solusyon sa mga sumbong at problema ng ating mga kababayan. At pagsapit ng 2004, lalo pa siyang naging bahagi ng bawat gabi ng mga Pilipino. Narito ang pinakarespetado, pinakapinagkakatiwalaan. Nang maging isa sa mga anchor ng 24 oras. Ito ang 24 oras. Dahil hindi natutulog ang balita. Ang 24 oras na investigador ng bayan, tunay na ngang walang inaatrasan. Ng eleksyon 2010, si Senador Noynoy Aquino. Senador, magandang gabi po. Magandang gabi rin, Mano Mike. Mula giyera sa Iraq. Kahit sa anong dako ng mundo kagaling dito, iisa lang kami. Iisa lang ang aming misyon. Lahat kami mamamahayag. Ang trabaho namin, ipaalam sa buong mundo ang katotohanang nangyayari dito sa loob ng Iraq. Dati, yan oh. Ngayon, ito na, sa lupa. Pati pinakamalalakas na bagyo. Mahigit 20 minuto na kami lumilipad dito, papalapit na sa Tacloban. Lahat ng dinaanan namin, lahat ng bahay, sira. Tignan ninyo ang mga tao, kanya-kanyang hakot na nung mga karga nung barko na mga sakong puti. Ni isang bubong, Mel, ni isang bahay, ni isang struktura o gusali, wala ka makikita na walang pinsala. Mga nakapanlulumong trahedya. Hindi pa rin po nakakabangon mula sa nangyaring bakbakan ang dating sentro ng komersyo dito po sa Marawi. Ganito ang sistema dito, Mel. Mga makasaysayang pangyayari. Bakit kayo nandito sa Vatican? Bakit nyo gustong makita si John Paul II? Ang sabi nila, Mel, kasi isa siyang mabuting tao. Sa mga sandaling ito, meron daw nagaganap na negosasyon para sa pagre-resign ni Presidente Estrada. Hanggang sa taon ng traslasyon ng itim na Nazareno. Patindi ng patindi ang damdamin ng mga deboto. Isa lang ang sigaw nila. Viva! Naroon siya upang ihatid ang pinakamaiinit at pinakabagong ulat. Naramdaman ko po kanina ang sidhi ng pananampalataya ng mga deboto. Our next MSAP icon is the legendary main man of the newsroom, Mike Enriquez. Ang kanyang husay, kinilala hindi lamang dito sa Pilipinas, kundi maging sa international stage. This is an affirmation that we must be into something right and something good. Ako po si Mike Enriquez, buong puso para sa Pilipino. Ito ang GMA, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Yo! Pero sa kanyang galing sa pagbabalita, kanya rin na ipapakita ang kanyang pagiging tao lamang. Saan galing yung bagong strain o uri? Excuse me po. Hindi po yung coronavirus. Ng coronavirus. Good manners and right conduct yun. Kala ng mga tao, arte yun eh. O gimmick. Hindi po. Kasi bata pa kami, sinanay na kami na pag inuubo ka o pag binahing ka, dapat mag-i-excuse me po ka. Sa eleksyon 2019, pusuan ang totoo. Nitong eleksyon 2019, pinag-usapan at naging viral din ang ilan sa mga sinabi ni Mike. Gusto ko silang singilin. Anong maasahan namin sa inyo ngayon? Maningil ka na? Masyadong maaga. Yes! Ano na singilan mo? Oo, para magkaalaman. Ngayon pa lang, magkaalaman na para sa habang umuusad ang kanilang termino, na-check natin yung ginagawa nila versus yung ipinangako nila. Ngayon, ang aming minamahal na si Mike, hindi muling maririnig ang tinig matapos ang kanyang pagkikipaglaban sa karamdaman.
Pero sa aming puso, malinaw na malinaw pa rin ang kanyang boses. Hindi namin kayo tatantanan. Ako po ang inyong kapuso, Mike Enriquez. Totoong may paninindigan. Gabay namin sa paghahatid ng serbisyo at katotohanan at ng matapang na pagbabalita. Paalam, Mike, hanggang sa ating muling pagkikita. Forever in our hearts. Mga kapuso, mahimo ninyo malantaw ang inyong episode sa GMA Regional TV official website, www.gmaregionaltv.com. Pwede man mabisita, kay click ang subscribe button sa GMA Regional TV official YouTube channel para sa ma-updated nga balita. Kag sa aton mga kapuso diri sa Western Visayas, kag subong man sa aton mga kapuso abroad, madamo gid nga salamat sa pagtutok. Mga kapuso, mag-isa kita kang hibaloon ang mga balita tungod local news matters. Ako si Eden Prietos, naghahatag importansya sa mga balita lokal. Sa ngalan sang bugos nga puwersa sang One Western Visayas News Team, ako si Caitlin Revilla. Bugos nga puwersa para sa mas dako nga misyon kag mas masangkad nga pagserbisyo sa pungsod.